Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Si Sara Duterte, bumisita sa kulungan nila Marcoleta. Mga kabunyog, si Sara. Bumisita si Sara, binisita sila Marcoleta, si Jinggoy Estrada, si Mike Defensor sa Payatas. 3 oras doon, 3 oras. Tumagal ng 3 oras si Sara Duterte sa kulungan doon sa Payatas, New Quezon City Jail. Binisita niya yung 3 alyado niya. Sino-sino yung mga alyado niya na nakakulong doon? Nakalaya na si Bong Revilla, nakapagpiyansa eh. Ang naiwan doon, si Jinggoy Estrada, si Marcoleta, saka si Mike Defensor. Kung anong pinag-usapan, hindi dinitalye. Basta, bumisita si Sara Duterte, binisita ang mga kaalyado niya. Tumagal ng 3 oras yung pagbisita niya doon. Samantala, dinalaw kahapon ni Vice President Sara Duterte sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Dante Marcoleta na kapwa nakakulong ngayon sa Quezon City Jail sa Payatas. Kinumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na nakipagkita ang Vice Presidente sa 2 senador, gayon din kay dating Congressman Mike Defensor na nakapit din doon. Gayunman, wala pang karagdagang detalye hinggil sa naging pakay ng Vice sa kanyang pagdalo sa kulungan maging sa kung ano ang kanilang mga napag-usapan. Kapwa naharap sa kasong plunder sina Senator Estrada at Senator Marcoleta. Si Senator Estrada dahil sa issue ng manumalyang flood control projects habang may kinalaman naman sa campaign funds ang kay Senator Marcoleta. Samantala si Defensor naman ay dawit rin sa kaso ni Senator Marcoleta dahil sa umano'y pagbibigay nito ng 30 million pesos para sa campaign fund ng senador. Mukhang ayan, yung kumpirmado yan mga kabunyog. Yung pagpunta ni Sara sa Payatas, New Quezon City Jail, hindi yun chismis. Kumpirmado yun kasi binalita na ng GMA News, ng iba pang mainstream media outlets. Kaya bumisita. Bakit bumisita si Sara doon? Ay, siyempre, pinapalakas din ang loob ng kanyang mga kaalyado. Kasi sunod-sunod na kukulong ang kanyang mga kaalyado. Siyempre, sunod-sunod. Mababa na ngayon ang moral. Ano na ngayon ang mga support, ang mga kaalyado niya? Problemado. Pati ngayon, problemado si Leandro Libeste sa si Loren Regardo. Malamang sila pa ang susunod. Si Cayetano, problemado rin. Kasi malamang makakasuhan na rin siya ng plunder, makukulong na rin siya. Siyempre, kailangang palakasin ni Sara Duterte ang moral ng kanyang mga kaalyado. Kailangan ipakita niya na manatili silang matatag. Siyempre, binisita niya. Binisita niya si Marcoleta, binisita niya si Mike Defensor, binisita niya si Jinggoy Estrada. Nag-usap-usap na rin siguro yan tungkol sa politika, kung anong plano na, anong nangyayari. Pero ang hindi naiisip ni Sara, baka nga sa susunod, siya na rin ang nakakulong doon. Bakit malamang si Sara magiging masusunod diyan? Mga kabunyog, ang impeachment, matatanggal siya sa pwesto. Pag na-convict siya, matatanggal siya. Pero pag natanggal siya na siya sa pwesto, tapos ng impeachment, susulong na yung mga criminal cases niya. Yung kasong plunder, susulong na yan. Yung sa ombudsman. Ang sabi ng ombudsman, papatapusin lang yung impeachment. Kung anong kalalabasan niyan, makonvict man siya o hindi, susulong na yung yung criminal cases. Ay di ba may nakapending na kaso si Sarang plunder? May nakapending din siyang kasong mga malversation. Kaya makonvict si Sara o hindi, pag nakonvict siya di lalong madali na yung pagsulong ng criminal cases niya. Pag hindi naman siya nakonvict sa impeachment, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, itutuloy nila ang kasong kriminal kay Sara Duterte. Ayaw lang muna nilang makialam kasi nandyan pa ang impeachment. Kaya sa totoo lang, nagbisita si Sara doon, hindi malayo ang posibilidad sa susunod, siya na rin ang makukulong doon. Di ba? Siya na rin ang makukulong doon.
At saka mukhang magiging marami talaga ang makukulong diyan ng mga kaalyado nila. Si Loren Legarda, plunder din ang ikakaso saka kay Leandro Libeste. Oh, si Cayetano, plunder din. Oh, dalawa ang pwedeng pagmulan ng plunder case ni Alan Cayetano. Yung anomalya doon sa 2019 Southeast Asian Games na iniimbestigahan ng NBI at yung mga anomalya sa flood control na dinidikdik na sinusulong ni Senador Ping Lacson. Kaya sa totoo lang, kailangan talaga ni Sara na bisitahin sila Marcoleta. Saka si Mike Defensor. Ano yan mga loyalista niya yan ng mga alyado ay ngayon may mga kaso. Kailangan niyang palakasin ang loob ng mga mga kaalyado niya. Kaya lang kahit din naman si Sara, may malaki ring problema. Itong impeachment niya, malaki niya itong problema. Aside sa impeachment na yan, may mga criminal cases na na nakaamba kay Sara Duterte. Pag na-convict siya, matatanggal siya sa pagka-vice president, susulong ang mga criminal cases. Yan ang sinabi ng ombudsman. Ha? Mga kabunyog mga kabayan. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, tuloy ang criminal cases ni Sara Duterte. Kaya yung pagbisita ngayon ni Sara doon, hindi niya naiisip baka sa susunod siya na rin. Parang katulad ni Marcoleta, di ba? Si Marcoleta nung inaresto si Jinggoy Estrada, siya yung umasiste kay mga kabunyog, kay Jinggoy, di ba? Si Marcoleta. Hindi niya naiisip na sa susunod siya na rin. Siya na rin yung kukulong. Yun ang nangyari. At ito na naman si Sara Duterte, bumisita doon sa mga kaalyado niya, pinapalakas yung loob nila. Pinapalakas niya yung moral ng kanyang mga kaalyado kasi talagang durog na ang bagsak na ang moral ng mga alyado niya Ang dami nilang kinakaharap na mga kaso Si Sara bumisita kanina sa Payatas, ang hindi niya naiisip, matapos lang itong impeachment, tatambak, gugulong na yung mga plunder cases niya. Sinampahan siya ng kaso ni Trillanes gugulong na yun. Okay, mga kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat, mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.